would like to open the floor for Q&A with our friends from the media. My name is Alan Sison of IW Luna, International Web Radio Rapido. Just a point of clarification, Congressman, sir. Definitely, this nuclear power plant will be welcomed by the people not only from Labrador, all over the country. But how would you deal with these electric suppliers like Panelco 1, Panelco 3, and even Semperco? Because if they're going to buy in a lower price of what is supplied from nuclear power plant, so definitely the employees will be affected by this because maybe they will be layouting other employees with that because the electric company could no longer give the current salaries of the employees. Sir, please. So, ang sistema ngayon ay nagkakaroon po ng auction, subasta ng long-term contracts. Ang Meralco po ay bumili ng 15 years na kontrata ng coal supply. Nasa mga 7 pesos per kilowatt hour. May escalation clause po mga kontrata na kung sakali tumaas ang presyo ng coal galing sa abroad beyond a certain limit, pwedeng magkaroon po ng price increase. So sabi po ni Mr. Manny Pangilinan sa akin, sabi ko, hindi ka ba pwedeng magdeklara na ikaw, Meralco, ay willing bumili ng nuclear power hanggang 6,000 megawatts. Sabi niya, kaya kong gawin yan. Mula 2031, 2032, yung unang 1,000 megawatts at 1,000 megawatts increase every year thereafter hanggang umabot ng 6,000 total megawatts ang binibili ng Meralco. Provided that ang presyo ay hindi lalagpas sa 5 piso per kilowatt hour. So, sa ngayon pa lang, ang sinasabi ni Meralco, gusto niyang makatipid sa pagbili ng kuryente para maipasan niya rin ang mas mura, di ba? Para bumaba ang presyo ng kuryente. So we're talking now of a price difference of 2 pesos per kilowatt hour, 5 pesos for a 15-20 year contract. Yung po ang tinatawag na capital recovery period ng nuclear power, around 20 years at 5 pesos. Pagkatapos po ng 20 years, doon po sa mga fully amortized, yung depreciated na planta. Kasi ang nuclear plant po tumatagal ng 80 years. So for 60 years after mabayaran mo yung puhunan, ang cost po ng 94, ang average cost, nga sa, para makita. Ang average cost ng nuclear sa Amerika, which includes fuel, includes end-of-life decommissioning, includes nuclear waste disposal, and includes regulation, is 1 peso and 30 centavos per kilowatt hour. Sabihin mo na, doblihin mo. Gawin mo 260 para kumita ka. Ang laki pa rin ng mura compared sa 7 pesos ngayon, di ba? Kwentahin mo pa yung foreign exchange savings doon sa maiiwasan mong importasyon ng coal or LNG na kung 1,000 megawatts yan, $400 million hanggang $500 million a year.
Pero kung nuclear, nasa $20 million lang. So ang laki po na ginansya, hindi lang ng kumpanyang may nuclear plant, kung hindi ng sambayan ng Pilipinas. Tayo po ay nag-e-export ng kamag-anak natin sa abroad para kumita sila, pinapadala nila ang dollar dito. Ano po ang ginagawa natin? Ang marami po noon, ang malaking bahagi noon, pinambibili natin, pinang-aangkat natin ng coal para gawing kuryente, susunugin lang natin. Pero kung nuclear, yung diferensya, pwede natin pong gamitin sa pag-import ng mga materyales na wala tayo rito para mapaganda natin ang ating bansa, infrastructure, and consumer goods. So, laki po ng diferensya. Thank you for indicating us, Congressman, sir. Salamat po. Hi, good afternoon, Congressman from the Daily Chronicle and the DWA. When President Marcos signed the Free-Atom Law, there was no mass actions, there was no resistance, signaling strong public approval of the use of nuclear energy, and also the rejection of the previous anti-nuclear sentiments. Now, under the Philippine Energy Roadmap, we are targeting produce 3,200 megawatts of nuclear energy by 2030, right? So, my questions are, from the, on your estimate, how soon can Phil-Atom organize itself, draft rules for the use of nuclear energy, and on the private side, from the private sector, how soon do you think can we start producing nuclear energy? And for clarification na po, will Phil-Atom be independently regulating the use of nuclear energy? Therefore, it will not be needing the approval of DOE. And if that is so, then you can, this is Phil-Atom can... Huwag po natin i-conflate, i-confuse yung regulation for safety dun sa regulation sa economics or supply and demand. Hindi, wala pong pakialam si Phil-Atom doon. Si Phil-Atom is strictly a safety regulator. That's all he handles. Tama ba ang placement ng plant? Tama ba ang pagkagawa? Tama ba ang materyales na ginamit? Safe ba ang practices? Yun lang po ang rine-regulate ni Phil-Atom. Not like ERC. Ang dami nilang rine-regulate nila yung mga kontrata, yung mga interest rate, yung mga whatever. Diba? Hindi po ganun ang Phil-Atom. Purely safety regulation ang Phil-Atom. Ano pa ba yung ibang question? Okay, so kung gagawa po ng bagong nuclear plant, we need 7 to 8 years from the date the contract is signed. Wala po akong nakikitang kinakausap ng DOE na supplier. So it is lip service. Yun nga po ang ating reklamo. Tayo ay dapat magmadali. Dahil ang bawat coal plant or gas plant, LNG plant na itatayo mula ngayon hanggang sa umandar ang nuclear plant ay isang kapasidad na ini-exclude na natin from nuclear for the next 40 years. Kasi ang buhay niyan is 30 to 40 years. So sayang ang espasyo. Right? Kung sana paandarin ang Bataan, 4 na taon lang aandar na kasi 100% complete. Kailangan lang usisain kung ayos pa ba lahat yan. Isa-isahin ang kesa niyan, i-validate kung ayos yan. So 4 years lang kung si Bataan. Si Bataan may halaga. Ang tansya ko, kung yung planta
Yung plant site na kasya pa ang 3 bago, aside from the existing plant, bagong 81,000, tigwa 1,100 each. Nandyan na po yung power line right of way. Nandyan na po ang nuclear village sa Bagak, which kailangan. Nandyan po ang CBK pump storage facility na pilit binibenta ng PISAM. Kinokontra ko po yun. In fact, meron po akong apila sa court, Supreme Court, na ibara yung pagbebentang yan. Lahat po yan sa aking palagay ay may halagang 2 bilyong US dollar. Yung po ay pwedeng maging puhunan ng Pilipinas dahil bayad na po ang lahat ng utang na yan. Right? So kung meron po tayong 2 billion US dollars na puhunan, pwede po natin i-leverage yan times 7. Kasi ang equity kailangan 15% lang eh. So pwede tayong umutang ng 14 billion dollars. Wala po tayong kailangan i-appropriate na kahit sentimo. Sana ganun ang tignan ng DOE. Pag umandar ang lahat ng nuclear plant na yan, that is the existing plant, 620 plus 1,100 times 3, 3,300, 3,920 megawatts. Yung cash flow niyan, pwedeng pampuhunan ulit dun sa susunod pa. Dito sa Labrador, sa Isabela, sa Mindoro, sa Masbate, sa Sorsogon, sa Mindanao. Unti-unti. So that ang gusto ko sanang itulak at sana itulak din ninyong lahat na aspirasyon ng Pilipinas para sa nuclear power ay hindi bababa sa 16,000 megawatts. Online, umaandar na bago matapos ang taon ng 2045. Tingin ko po, napaka-reasonable hiling yan sa ating DOE. Yang pong planong yan ay hindi nagsasara ng kahit 1 megawatt ng existing coal or gas capacity. Ibig sabihin lahat ng may hanap buhay niyan, oy, hindi namin kayo ginagalaw. Ito ay paglaki lang ng ating pag-generate ng kuryente ayon sa DepEd sa 2x scenario by 2040. Pero meron silang 3x scenario. That is 32,000 megawatts of nuclear online before the end of 2045 kung yun ang mangyari. Pero wag na natin i-ambisyonin yan. Dito lang po tayo sa 16,000 muna para makita ng taong bayan na pag may malaking nuclear na bahagi ang ating energy mix, talagang bumabagsak ang presyo, talagang nagre-reliable ang kuryente, talagang gumaganda ang ating balance of payments, o di pusang loob na yan aarangkada. Wala pong ganyan ang ating DOE. Napaka-anemic ng kanilang nuclear PEP. Pinakamahal na paraan na gumawa ng nuclear, ganun po ang ginagawa nila. Ano po ang pinakamurang paraan para mag-develop ng nuclear? Maraming planta bawat site, at least 4. Ganun po ang pahayag ni His Excellency Mohammed Al-Hamadi, ang presidente ng ENEC, nung bumisita siya sa presidente. Yan ang sinabi niya, ang cheapest way to build nuclear is multiple in every site. Ang example niya doon sa amin, sa Baraka, ang pangatlong planta ko, 30% cheaper na ng pangunang planta ko dahil naging eksperto na kaming paggawa nung pangatlo na.
So ganun po rin dapat ang gayahin natin. Bakit gusto ni DOE pa isa-isa? Para magmahal, para pumalpak. Bigyan natin ng pagkakataon na maging matagumpay ang nuclear sa Pilipinas. Yan ang kailangan ko po sa inyo. I-pressure po natin ang ating gobyerno. Uy, hindi kami nagbibiro dito. Masyado lang mahal ang kuryente. Kailangan na namin mag-save ng foreign exchange. Kailangan magmura ang kuryente, maging reliable ang supply para dumami ang trabaho namin. Kayo po ang mag-ingay, hindi po kaya, isang tao lang ako. Matanda na rin ako, 68 ako by October 6. You have our support with this commitment. One final clarification. Power distributors like Meralco, Panelco, Batalera, etc. They are charging consumers between 12 pesos and 14 pesos per kilowatt hour for their power consumption. Now you mentioned here 5 pesos per kilowatt hour. 5 pesos ang wholesale. Yeah. Siyempre, ang VAT mo 12%. So 12% ng 5 pesos versus 12% ng 7 pesos, ihamak na less ang 5 pesos. System loss, porsyento rin yun. Ano pa ba ang mga charges dyan na porsyento? So kung mababa ang generation charge, bumababa lahat ng costing. Wow, lakas ng ulan. Good afternoon, ako. Yun sa Lara Filipino Mirror, National Media. Super fan po ng Labrador. Parang po kayo sa kanila, kung sa kanila, meron ng nuclear power plant dito. Ano po ang susunod? Kailan po mangyayari ito para ma-enjoy naman ng mga taga-Labrador yung sinasabi yung free na kuryente at the same time yung nakanapit doon ang sinasabi ni Vice Mayor. Ito po yung hinihintay natin na kilos. Alam mo, actually, sinubukan kong barahin. Pero wala naman nakikinig sa akin sa CA. Kako-confirm lang ni Secretary Sharon Garin as Energy Secretary. Tignan natin ang kilos niya. Kasi kung magbabago ang kilos niya, pati ang pagtingin ko sa kanya, magbabago rin. Ipakita niya, ipatunay niya na pro-nuclear talaga siya, hindi lip service lang ang kanyang binibigay sa nuclear para masabi niya lang na, ay, binibigyan namin yan ng tsansa. Pero sa totoo, wala. Ipakita niya. Actions speak louder than words. Show us. Palitan niya yung Philippine Energy Plan. Yan ang unang-unang hakbang para maniwala po ako sa kanya. Gawin niyang 16,000 megawatts online before the end of 2045. Sulat niya doon. Isigaw niya sa tao, yan ang plano ng gobyerno. Maniniwala ako sa kanya. Ahimik na ako, hindi ko na siya i-criticize. Pero babantayan ko na patungo siya dyan. Follow question lang dito. Just in case na umaway na rin ang DOE, lahat po ng mga key person para po dito sa nuclear power plant dito sa Labrador. May sapat po ba na pondo ang pamahalaan po na siyempre kailangan po gagastusan po yan eh. Yes. Sa tingin po ninyo. Nakinig ka ba sa sinabi ko sa kanina? Kung hindi paanda rin ang bataan, kailangan ilabas natin sa bulsa natin ang bagong pondo. Pero kung desisyonan na aandar si bataan at yun ang gawing puhunan natin, equity na 15%, makakautang tayo, bibigyan tayo ng utang na $14 billion. So walang appropriation na kailangan.
Dun lahat manggagaling. Ngayon kung umandar na po yan na mismo ang kayang sumuporta sa karagdagang nuclear plant taon-taon na kailangan gawin ng bansa. Kahit mag-double or triple scenario yung kay DepEd, kayang gampanan yun. Wala po tayong ilalabas na pera. How about po doon sa Philatom? Nabanggit ko po kanina, sinabi nyo na lalagyan ng 5 ulo. Yes. Mayroon na po ba tayong something? Ako may listahan, hindi ko pwede i-share sa inyo. Pero yan ay ilalaman ko sa isang sulat kay Presidente ang aking rekomendasyon kung sino ang dapat mamuno sa Philatom. Pero opinion ko lang yon. Siyempre siya ay kukuha rin ng opinion sa napakaraming ibang sikat na tao dyan. I'm sure sa DOE magtatanong yan. Right? Sa DOST magtatanong yan. O, si Congressman Mark, dahil 18 years na rin po akong exposed dito, alam ko, kilala ko kung sino ang mga eksperto dito sa Pilipinas at sino yung nagpupunwari lang. Alam ko po kung sino gusto kong i-recommend. Thank you po and congratulations sa Philatom. Salamat po. Hello po. I'm Lionel Macahilig for Counter PH and Manila Standard. Kanina po, ano ba nagsasalita si Vice Mayor, na-mention niya po yung tungkol sa nuclear waste. Kung sakali po magtutuloy yung nuclear power plant sa Labrador, saan po ibabaon yung nuclear waste? Then pangalawang question po is, how many jobs po yung potential na ma-generate kapag natuloy po yung plan? Sa bawat 1,000 megawatts po, siguro mga 1,000 trabaho. So, kung 4,000 megawatts, 4,000 trabaho yun. Yun ang normal fixed jobs. Siyempre, daming side jobs yan. Yung mga teacher, ng mga bata, ng mga empleyado dyan, magtatayo na school, siyempre, mga restaurants, saan sila kakain, mga sastre nila, mga beautician nila, etc. etc. Diba, katulong sa bahay, ano na yan, snowballing na yan. At saka matataas ang sweldo, hindi minimum wage yan. Ayaw po natin na ang ating industriya ay pabago-bago po ang empleyado. Ayaw po natin na napapirate sila para mag-abroad. Kaya ang sweldo po ng nuclear doon sa batas na ginawa po namin ay average ng Hapon at Koreano. So mataas po ang sweldo para hindi na mag-isip mag-abroad kung kaya pigilan. So yung po, highly paying jobs po yan. Ano pa yung isang tanong? Yung kung saan po ilalagak yung nuclear waste? O nuclear waste, ang potential site po yan is isang isla sa Palawan. No? Ang pinakamagandang site para sa akin ay ang Pag-asa Island. Kasi yan po ay ngayon ay subject of contest, di ba? So we can assert our national sovereignty and at the same time magkaroon ng mataas na sweldo ang taga dyan na walang trabaho ngayon, walang useful na trabaho. Right? So magkaroon tayo ng interim storage facility dyan and dyan din po ang deep borehole disposition. Let me expound a little further. Actually, linagay namin sa batas yan para yung question ng nuclear waste ay matuldukan na. Pero meron pa rin tanong, bakit pa natin gustong i-dispatcha agad na ang energy na titira dyan ay 96% pa.
So kung masimot natin lahat ng energy na yan, we can recycle it 20 times. After which, it becomes safe in 100 years and less radioactive than common soil in 300 years. It's no longer a problem. Right? Pero wala pang reactor ngayon na pwedeng gumawa yan. Yan ay ang reactor ng aking apo, ang tinatawag na fast breeder, isobreeder reactors for the future. So, yan ay libreng fuel ng mga susunod sa atin. Malaking kayamanan ng bansa yan. Bakit natin gustong i-dispatcha na hindi na natin mare-recover? Parang nagtatapon tayo. So it's up to us. Basta ang solusyon nandyan sa batas. Kung gusto nyong maging stupido at i-dispatcha nyo, may paraan. Nasa batas ang paraan. At may panggastos. Nandyan ang panggastos sa batas. But you think about it well in the future. But the law provides for any option. Ganun po yun. Salamat po. Magandang tanghali na po. So, magandang tanghali po sa inyo lahat. Ibig sabihin, 20 years na pala na yan. 20 years na rin pala kita sinusundan. 20 years na rin pala kayong binubututan. Ano? Kasi, congratulations po kasi ito yung na congressman na tumayo sa kongreso. Kongresa nuclear. At ang hirap ng pagkapaliwanag na nag-umpisa sa saging noon. Mayroong ganang saging, at least wala nang maraming debate. Congratulations po, at napaka-effective ng ginawa ninyo. Medyo mabawa ko na sa pagbayad natin. Congratulations din po sa Pilato. At least sa haba ng labanan, malapit na sa dulo. Kaya lang, mayroong isang bali kung medyo sa parte ng Bataan kasi, napundo ba na yun eh. Pero tipong isa lang talagang hindi nyo nakumpisi doon. Doon sa Bataan. Yung dumidibati sa inyo lagi. Sino po yun? Ay, isang dating kongresista doon na pagka Sila Garcia. Anyway, siguro, Masabi nyo na lang po yung SWS survey tungkol sa opinion ng mga taga-Bataan. ayun na nga po, ano po tingin nyo po doon? Pinipilit po nila na ayaw ng taga-Bataan. Baliktad doon sa resulta ng SWS survey. So, nagsisinungaling ba si SWS? So ayun nga po, doon po, para malaman natin yan ng pinal. No? Magkaroon ng plebisito dyan. Pero ang implication po po, katulad na rin ba, nagkaroon ng initial din bago si DOE regarding the social welfare status survey. So, ano nakikita ng motibo po doon sa initial embargo nito? Alam mo, I'm trying to start a new chapter in my relationship with the DOE. Kasi, ko-confirm lang ni Secretary. Ayokong awayin. Right? So, hindi na ako magko-komentaryo. Kayo na bahalang mag-isip kung ano ang posibleng dahilan kung bakit inimbargo yung SWS survey ng mahigit sa taon. Hindi ko maintindihan. Ako mismo hindi ko maintindihan. So alam mo, it's up to you to find out. Basta ako, moving forward lagi. No? Ngayon, na-confirm siya. Dinara ko ang confirmation niya. Hindi ako nagtagumpay. I need to work with her. So I will not comment until she explains. So, thank you po. Congratulations po ulit. Salamat po. We have room for one more question. Yes, sir. Magandang araw, Congressman Mark Tonto. Jojo Siber po, ang huli ka dyan nasyonal. Kung ito lang po ang tanong, kung sakali po mapagawa na po itong nuclear power plant dito po sa bayan ng Labrador, ano po ang mangyayari doon sa mga coal power plant? Tuloy lang po. Kasi ang nuclear plant na itatayo ay para mapuno ang paglaki ng pangangailangan natin.
hindi yung dating pangangailangan natin. So kailangan pa rin yung mga existing coal plants. Ang problema ng mga existing coal plants, ang mga edad nila nasa 30 or 40 years na po sila. Malapit na rin silang magsara ng pusa. So ang pinag-uusapan lang natin, yung incremental capacity. Hindi pa natin pinag-uusapan yung retiring capacity. Kaya ang daming espasyo po ngayon. Napabayaan ng energy ng napakatagal na eh. So, ang pinag-uusapan ko lang doon sa 16,000 megawatts, bagong capacity. Hindi yung lumang capacity. Wala tayong ginagalaw dyan. Thank you po. At second question, last na po ito. Ang bayan po ng Labrador ay isang agricultural municipality. Tama po ba po? Kumusta naman po, Vice Mayor Alanisa? Ang hanap buhay po dito sa Osaka. Hindi ba maapektuhan ng ating mga magsasaka kapag ikilaya po itong nuclear power? Well, siguro hindi naman po. Kasi ang nakayon natin ng power plant is elevated area. So, hindi po siya malalagay yung ating mga rice fields. So, elevated area, din po ang requirement natin sa construction. So, I don't think na apekto na ating mga farms. One last question from the audience. Francis po from Tech Travel Monitor. So, actually natanong na siya kanina, siguro clarification na lang po yung gusto ko marinig siguro na sagot. You mentioned po na yung Bataan Power Plant is something that would carry the financing ng susunod na power plant. It could. If that fails or if hindi magano yung Bataan Power Plant, the financial cost, if there are going to be over delays or setbacks, sino po yung mag-carry? Is it going to be the government, private sector, or the taxpayer? Ang pinaliwanag ko is isang paraan para walang ilalabas na pera ang gobyerno. Pero kung hindi gagamitin yung paraan na yon for some political reason, I cannot imagine why they would want to do that, then we need to appropriate the funds. No? 1,000 megawatts cost approximately $4 billion. So if you multiply that by 57, we're talking about, that's 1,150 megawatts. Okay, that's twice as big as the present plant at Bataan, almost double. Can you multiply 4 times 57? It's around 228 billion pesos. Sa aking palagay, kasi ang tipid mo sa pag-iwas ng importasyon ng carbon is around, let's say, $480 million a year. So $480 million times 57. 27 billion pesos a year ang apanse mo sa hindi ka gastos ng dollar mo, right? So times 20 years, ilan ang mo. So for me, good investment yan. Alam mo, okay lang gumastos, okay lang umutang kung tama ang pinaggagastusan. Kung ang pinaggagastusan ay hindi mo makita, right? Mali yun.
Kasi ang susunod sa atin, ang mga anak natin, ang mga apo natin, magbabayad ng utang na yan. Right? But if yung ginawa natin, kumikita, naglilikha ng yaman ng bansa, good yun, pangbayad mo ng utang yun. So I don't see anything wrong with that. Basta, according to the projection of growth, which DepDev says is to double or triple the 22,000 megawatts existing today, total na yun. So, 44 to 66,000 by 2040. Alam mo si Vietnam is now at 68,000 and less ang population nila sa atin. And dati nangunguna tayo sa kanila, pero sila may indigenous coal. So yun ang ginamit nila. Tayo wala. Ini-import natin. Gano'ng kalaki na ang import natin? 65% of our electricity is imported Indonesian coal. 20% is Malampaya gas. Napaubos na. Kaya yung Malampaya gas, magiging imported LNG yan na mas mahal pa sa coal. So pag nagdoble tayo, right, we are now 85% fossil fuel. 65% imported coal, 20% local Malampaya gas. Eh kung yung mga susunod is already 80 to 85% imported fossil fuel, mabigat yun. We're talking of billions of dollars a year na gagastusin natin. So, if investing in nuclear will allow you to avoid that importation, ang laking bagay yun. Thank you very much. Thank you to our media partners for those questions and to our panel for the candid answers. On behalf of Alpas Pinas, our leaders, and our community here in Labrador, we thank you all for joining us this afternoon. We'll see you again at the town hall later today.